Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagpapahinga. Yes, friend, alam kong sa mga oras na ito yung natatanging pagkakataon para maipahinga mo yung katawan mo. Kumbaga, marami sa inyo ang nakahiga na wala nang trabahong ginagawa. At ang focus na lang ay ang makipaglampungan sa jowa. Sana all! Paano yan? Panood! Ay, pero seriously, no? Kapag ganitong oras, medyo palalim na ang gabi. Karamihan rin sa atin, yes, masasabi nating nakahiga na, nakapikit na ang mga mata. Pero buhay na buhay pa rin ang isipan nila. Kumbaga, marami ang tumatakbo sa kanilang utak. Problema, saan kukuha ng pera, paano susolusyonan yung mga suliranin nila. At ang nakakatawa, naiisip mo to sa ganitong oras ng pahinga. At masasabi natin na yung pagtulog mo ngayong gabi, yan yung klase ng mababaw na pahinga. Meaning, part lang yan ng daily routine mo. Wala, kailangan mo matulog. Kailangan mong bumawi ng lakas. Kailangan talaga siya ng katawan mo. Pero kung ang pag-uusapan at kukumustahin ay yung buo mong pagkatao na marami ng pinagdaanan sa mundong ito, malamang sa malamang pagod na rin yan siya. 'Di ba? Meaning ito yung pagod na hindi mo na lang basta maidadaan sa pagtulog. Kasi ito yung kapaguran na kahit sa pagtulog, hindi ka nilulubayan. Ano ba yung pagod na yan? Maaaring ito yung pagod ng isipan, diba? Na baging sa pagtulog mo, napapanaginipan mo yung boss mo, napapanaginipan mo yung mga problema mo, pagod na yung kokote mo kakaisip ng solusyon kung paano mo matutugunan lahat ng problema na meron ka, na kung pwede lang sana sa isang igla paggising mo sa umaga, tapos na lahat ng problema. Kung pwede lang sana lahat sila bangungot or panaginip lang pala. Kaso hindi. Pagising mo nandyan pa rin sa harapan mo. Pagising mo, kailangan mo pa rin silang pagdaanan. Kailangan mo pa rin isipin. Ito yung pagod ng isipan. At syempre, nandyan din yung pagod ng katawan, diba? Sumasabay din yan na habang pagod ka nakakaisip, pagod na rin ang katawang lupa mo. Kakatrabaho, magko-commute, mag-aasikaso, papasok sa trabaho, gagawin mo lahat ng responsibilidad mo, lahat ng utos ng boss mo, o hindi naman kaya lahat ng bagay na kailangan mong gawin at tapusin para kumita ka at sumweldo. Kung saan katawan mo ang puhunan. Nakakapagod din yan. O hindi naman kaya yung pagod na kailangan mong isipin ng iba. Ito yung pagod ng obligasyon sa mga tao sa paligid mo, especially sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa asawa mo. May kailangan kang harapin na tungkulin. May kailangan kang kausapin, tanungin kung kumusta na ba siya, kumain na ba, napagod din ba siya, without knowing na ikaw mismo sa sarili mo,
hindi ka pa nakakapagpahinga. Alam mo sa sarili mo na hindi mo na alam ang sagot sa tanong na kumusta. Nakakapagod, diba? Kaya ako, I'm very much grateful and I truly believe sa konsepto ng wellness break. Diba? Nag-i-exist na yan sa ngayon. Salamat sa nakapag-imbento, nakaisip. Salamat sa mga tumutugon at naniniwala sa konseptong ito, wellness break, kung saan ay, makakapagpahinga ka. Walang tanong-tanong kung saan ka pupunta, anong gagawin mo, anong petsa ka babalik. Kumbaga, hahayaan ka lang nila. Sige, magpahinga ka, yung totoong pahinga. Magbabakasyon, pupunta ng probinsya, lalanghap ng sariwang hangin, kakain ng mga pagkain na masustansya. Diba? Kung yun yung paraan para masabi natin na makapagpahinga ka, makahinga ka, go for it. Kung yung pahinga, yun yung paglayo mo sa mga bagay na pumapagod sa'yo, trabaho, pamilya mo, kaibigan mo, maski yung pagod ng bersyon ng sarili mo, go for it. Walang problema dyan. Hindi yan kasalanan. Hindi pagmamaramot yan. Ibigay mo yan sa sarili mo kasi alam ko na ikaw mismo ubos na, pagod na, said na. Wala nang maibibigay pa. Kailangan mo yan. But, on the other hand, unfortunately, I believe, may mga tao rin na hindi nabigyan ng pribilehiyo na makaranas ng ganitong klase ng pahinga, diba? Problema mo nga yung pera eh. Problema mo nga kung saan ka kakamot ng pagkain ninyo araw-araw. Problema mo nga kung saan ka kukuha ng panggastos para sa sarili mo at para sa pamilya. Kumbaga yun nga yung pumapagod sa'yo. Hindi pwedeng huminga, hindi pwedeng magpahinga kasi ano ba yun? Kapag huminga ka, kapag nagpahinga ka, kapag umuwi ka ng probinsya, mawawalan ka ng pera, kailangan mo ng pera, may magugutom na pamilya, may kakalam na sikmura. Yes, nakakalungkot. May mga taong walang choice. May mga taong hindi privileged. May mga taong hindi nag-i-exist sa kanila ang salitang wellness break. And that is very unfortunate. Naiintindihan ko po kayo. Na araw-araw kailangan ninyo mag-survive. Araw-araw yung kikitain ninyo, yung kapalit ng kapaguran ninyo, ay tugon para sa mga pangangailangan ninyo. Again, hindi lahat may choice. Minsan, on a random day, wala kang magagawa. Mapapabuntong hininga ka na lang. Hihinga ka na lang ng malalim. Gets kita dyan. Again, wala kang choice. Hindi uso sa'yo ang pahinga. Hindi uso sa'yo ang salitang day off. Kasi isa kang ama, isa kang ina, o hindi naman kaya isa kang anak na nakaantabay at sinasandalan ng iyong mga magulang, ng iyong pamilya, or kahit ano pa man ang role mo. For as long as alam mo sa sarili mo na ang salitang pahinga ay hindi uso sa'yo, I am genuinely hoping, taos-puso po akong umaasa na one of these days, at least kahit man lang minuto, oras, araw, linggo, mahanap mo yung pagkakataon na maipahinga mo yung sarili mo kasi kailangan mo yan. Tao ka. Naturalesa, mapapagod ka. Normal yun. Hindi ka robot, hindi ka AI.
Kahit nga AI minsan nabobobo na, di ba? Napapagod na kakaisip kapag tanong ka ng tanong, di ba? Ikaw pa kaya na tao lang na likas sa'yo ang mapagod, likas sa'yo ang makaramdam ng panghihina. Di ba? Hindi man sa katawan, kundi sa isipan, sa puso, as kung ano man yan. For as long as nararamdaman mo sa sarili mo na kailangan mong huminga. Kailangan mong tumigil muna. Kailangan mong huminto kahit sandali. Please do so. Sana, 'di ba? Sana makahanap ka ng pagkakataon. Kahit oras lang 'yan. Kahit araw. O kahit linggo kung papalarin. Kailangan mong maranasan yung totoong pahinga kahit sandali. So bottom line, kung wala pa yung pribilehiyo or pagkakataon o karapatan na maipahinga mo ang iyong katawan, puso't isipan, isang malalim na buntong hininga. Inhale, exhale. Yan lang yung pwede mong gawin sa ngayon. Yan lang yung paraan para kahit papano maibsan ang bigat na iyong nararamdaman, ang pagod ng iyong katawan, ng isipan. Gawin mo. 'Di ba? Baka sakali. Again, kailangan mong huminto, hindi para sumuko, kundi para huminga. Pahinga sa responsibilidad na for sure, one to sawa, walang katapusan. Pahinga mula sa mga taong lagi kang hinahanap, lagi kang kinakailangan. And again, hindi pagmamaramot yan. Kahit isang sandali. Yung wala ka munang kailangang ayusin, wala ka munang kailangang isipin, wala kang kailangang patunayan, at wala kang kailangang alalahanin, kundi ang sarili mo rin. Okay? Kaya, yes friend, kung kagaya kita na kasalukuyang nasa trabaho at masasabi mong hindi pa ako pwedeng magpahinga, Biboy Bibo, naka-duty ako. Ano ka ba? Tara na, let's go, umuwi na tayo. Ako bahala sa boss mo. Charot lang. O, sige na, para sa araw na to, alam kong pagod ka, magpahinga ka na. Okay? Huwag tuloy-tuloy ha. Gising ka bukas ng umaga. Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy, B-Boy Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:42. Good night, BB. Pahinga na.